Ako po ay 35 years old with 5 kids na at may ka-live-in na almost 10 years na. Mula po nang magsama kami ay hindi na po ako nag-work. Nakatutok na lang po ako sa pag-aasikaso sa mga anak namin since mula nung nagsama kami. Palagi na lang talaga daily routine ko sa buhay ay mag-asikaso. Hanggang sa nagdalaga na ang panganay namin at ang bunso naman ay 10 years old na ngayon. Dahil malalaki na sila may kanya-kanya na silang libangan at ako naman ay medyo nakakaramdam na ng pagkabagot sa bahay. Problema ayaw ng husband ko talaga na mag-work ako. 3 years ago po nakahiligan ko mag-cellphone at nag-try maglaro ng online games na nalilibang ang sarili ko at nakakauwa naman dahil may mga nakakausap ka. Taong 2022 nagkaroon ng babae ang ka-live-in ko at dinamdam ko ng husto. Kahit na sa messenger ko lang, sila nahuli nagkausap. May nakalaro ako sa email at naging close kami. Siya after 2 weeks sa sobrang depression ko, sa kanya ko kinuwento lahat ng mga hinaing ko sa buhay, nakapalagayan ko siya ng loob. Hanggang sa nag-decide kami mag-meet din last year, taga-Tondo ako at taga-Antipolo naman siya. Nag-halfway kami sa meeting place, dinala niya ako sa bahay nila, andoon naman ang mga kamag-anak at kapatid niya, kasiyahan, kantahan, inuman. Hanggang sa hindi na ako nakauwi at doon na mismo, may mangyari sa amin, nang umuwi ako kinabukasan akala ko hanggang doon na magtatapos ang lahat. Dahil mas matanda ako sa kanya ng 4 na taon, alam niya rin na may family at anak ako. Pero hindi pala doon nagtatapos, madalas niya pa rin ako kinakausap at kahit anong pilit kong itaboy siya nandyan pa rin siya. Hanggang sa madalas na kami magkita at palaging doon sa bahay nila ako nagstay. Kahit noong birthday ko, inamin din niya sa akin na mahal niya ako at handa niya akong tanggapin kasama mga anak ko. Ganun rin ako sa kanya, may feelings na rin po ako. Ang inaalala ko po is alam kong masama ang ginagawa namin kahit hindi kami kasal ng ka-live-in ko. Pero napamahal po ako sa kanya, gusto ko itigil pero ako ang nahihirapan. Sa katunayan nga po, hanggang ngayon nagkikita pa rin kami ng palihim. Hindi naman naghihinala ang ka-live-in ko dahil alam naman niyang marami akong kaibigan na talagang pinapasyalan ko at doon minsan nagstay. Sobrang workaholic kasi siya. Kaya wala na siya oras sa amin, wala na rin siyang time para lang magkausap kami at magbonding man lang. Kapag uwi siya ng bahay puro work pa rin ang iniisip, minsan pagod at mainit ang ulo, parang nase-set aside ako. Kapag masama pakiramdam ko o pagod ako wala siya talaga pakialam sa akin. Dumating pa nga sa point na dinala ko sa hospital ang sarili ko. At ang kalaro ko sa email ang niyaya kong samahan ako para magpa-check up. Kapag nasa Antipolo po ako super asikaso niya po sa akin. Halos wala akong ginagawa kundi magpahinga doon sa bahay nila pagkatapos namin magdo. Kaya po mas lalo akong napalapit sa kanya at parang hindi ko na kaya na iwanan siya. Ang nakakalungkot lang isipin kapag nauwi ako dito sa Tondo, sa mismong family ko. Bumabalik lang ako sa realidad ng buhay ko na nakakabagot. Mahal ko na siya at ayaw ko siyang mawala sa akin. Mahal ko rin naman ang family ko.